Anong akala mo sa sarili mo? Na dahil pinapakain kita at binibigyan ng matutuluyan, ay pwede mo nang lasunin ang isipan ni Nalian at paupaw sa mga walang kwentang pangarap na yan. Isang hamak na katulong ka lang na pinulot ko sa putikan, Solen. At sa pamilyang ito, ang basura ay hindi itinatabi, itinatapon. Ang bawat salita ni Doña Isabelita ay tila mga latay ng pilit na humahagupit sa pagkatao ni Solen. Sa sandaling iyon, ang kamera ng kanyang paningin ay nakatuon lamang sa kanyang sariling mga kamay. Nakaluhod siya sa malamig at mamasa-masang semento ng laundry area, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang pundidong bumbilya na kumukurap-kurap. Ang kanyang mga daliri ay namumula, nangangalirang, at tila binabalatan ng matapang na kemikal ng sabon at Clorox habang pilit niyang ikinukuskos ang mansa ng putik sa maliit na tutu at leggings ng mga bata. Kaninang umaga lamang, hinalikan niya sa huling pagkakataon ang pendant ng kanyang kulyar na tamburin bago ito iniabot sa may-ari ng pawn shop. Ang gintong iyon ang tanging alaala ng kanyang yumaong ina, ang huling hibla ng kanyang pinagmulan, ngunit malugod niya itong ipinalit sa ilang pirasong papel na magsisilbing tuition sa ballet school ni Nalian at Paupaw. Para kay Solen, ang bawat hapdi sa kanyang balat ay maliit na sakripisyo lamang para makitang muli ang kislap sa mga mata ng dalawang batang naulila sa ina. Mga matang tila naging bintana ng kawalan simula nang pumanaw si Aurora, 5 taon na ang nakalilipas. Bakit po, Doña Isabelita? Gusto lang naman po ni Nalia na sumayaw. Doon lang po sila sumasaya. Nangangatog ang boses na sagot ni Solen, hindi man lang niya magawang iangat ang kanyang mukha. Isang marahas na hakbang ang ginawa ng matanda. At sa isang iglap, naramdaman ni Solen ang malakas na pagsabog ng sakit sa kanyang kanang pisngi. Ang lakas ng sampal ay sapat na upang tumama ang kanyang balikat sa gilid ng lababo. Ang basang damit na masesela ng tela ay nahulog sa maruming sahig, kasama ng kanyang dignidad na tila tinapakan din ng suot na mamahaling sapatos ng matanda. Huwag mo akong sagutin. Utang mo sa akin ang hininga mo, Solen. Kung hindi kita kinuha mula sa kalsada, malamang ay nabubulok ka na sa kung saang estero. Asik ni Isabelita. Ang kanyang boses ay puno ng puot at pandidiri. Ang pagsasayaw ay para sa mga mayayaman, para sa mga taong may pangalan. Hindi ko hahayaang maging katawa-tawa ang mga apo ko dahil lang sa mga ilusyon ng isang katulong na katulad mo. Ibalik mo sa akin ang pera. Saan mo kinuha ang pambayad sa eskwelahang iyon? Magnanakaw ka ba? Sa kabilang bahagi ng mansyon, naririnig ang malakas na tugtugin at ang tawanan ng mga bisitang nakasuot ng mga mamahaling barong at gown. Iyon ang gabi ng anibersaryo ng kamatayan ni Aurora. Isang gabing dapat sana ay puno ng panalangin, ngunit naging entablado ng pagpapakitang tao para kay Alonzo. Habang ang bawat lagok ng alak ay unti-unting lumulunod sa katinoan ng kanyang amo, dito sa kusina, nalulunod naman si Solen sa kawalan ng katarungan. Nanatiling nakayuko si Solen, ang kanyang mga luha ay pumatak at humalo sa mabulang tubig na nasa timba. Hindi siya makasigaw, hindi siya makalaban. Ang bawat hikbi ay pinipigil niya sa kanyang lalamunan hanggang sa ito ay maging isang malaking bukol ng pait. Paano niya ipapaliwanag na ang bawat sentimo ay galing sa kanyang sariling pawis at sa huling kayamanang iniwan sa kanya? Paano niya sasabihin na ang kanyang amo, si Alonzo, ay walang malay sa unti-unting pagkamatay ng kaluluwa ng sarili nitong mga anak dahil abala ito sa sariling pagdadalamhati? Tumingala siya ng bahagya at sa gitna ng kanyang nanlalabong paningin, nakita niya si Alonzo na nakatayo sa pintuan ng kusina. May hawak na baso ng whiskey at ang mga mata ay mapupula sa kalasingan. Inasahan ni Solen ang kahit isang bakas ng pagtatanggol, kahit isang sulyap ng pag-unawa. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang malamig at walang pakialam na tingin ng lalaking lihim niyang minamahal. Ang lalaking tinitingnan siya,
hindi bilang isang tao, kundi bilang isang bahagi lamang ng kasangkapan sa bahay. "Mom, stop shouting! It's too loud!" Malamig na sabi ni Alonzo bago tumalikod. Tila hindi nakita ang pasa sa pisngi ni Solen o ang panginginig ng kanyang buong katawan. Naiwan si Solen na muling mag-isa sa dilim, habang ang tunog ng ulan sa labas ay nagsimulang makipagsabayan sa tibok ng kanyang pusong durog na durog. Hanggang kailan sisingilin ng tadhana ang utang na loob na wala naman talagang katapusan? At sa gabing ito, habang hawak ang isang resibo ng paaralan na bahagyang nabasa ng tubig, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. May lugar pa ba ang isang katulad niya sa mundong ang tanging batayan ng halaga ay ang kintab ng ginto at hindi ang tibay ng puso? Hindi pa natatapos ang gabi nang mapansin ni Solen ang isang maliit na sobrang nahulog mula sa bulsa ni Isabelita habang ito ay naglalakad palayo. Sa gitna ng takot, dinampot niya ito. Ang nakasulat sa loob ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi isang lihim na maaring tuluyang magpabagsak sa pamilyang Santillan. Isang katotohanang matagal nang itinatago ng matandang babae sa ilalim ng kanyang mga mamahaling alahas. May mga sugat na hindi nakikita ng mata, ngunit mas mahapdi pa kaysa sa bakas ng sampal na nanunuot sa pisngi ni Solen. Habang ang buong mansyon ay natutulog pa matapos ang magarbong handaan kagabi, si Solen ay nasa kusina na. Masigasig na inihahanda ang agahan. Ang tunog ng kanyang sandok na tumatama sa gilid ng kawali ay nagsisilbing ritmo ng kanyang panalangin. Sa bawat pag-ikot ng kanyang kamay sa paghahalo ng sinangag, pilit niyang iwinawaksi ang imahe ni Alonzo na tila isang estranghero sa sarili nitong tahanan, Ate Solen. Isang mahinang tinig ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Lumingon si Solen at nakita si Lian, ang panganay, na nakatayo sa may pintuan habang hila-hila ang laylayan ng kanyang pantulog. Kasunod nito ang maliit na si Pawpaw na tila isang aninong laging nakabuntot. Walang kibo ang dalawang bata, ngunit sa kanilang mga mata ay bakas ang takot na iniwan ng sigawan kagabi. Agad na lumuhod si Solen upang maging kapantay nila. Binaliwala ang hapdi ng kanyang namamagang balikat. "Bakit gising na ang mga alaga ko? Masyado pang maaga." Malambing na sabi ni Solen habang hinahaplos ang buhok ng mga bata. Hindi sumagot si Pawpaw. Sa halip ay nagsimula itong gumalaw. Ang kanyang maliliit na paa ay gumawa ng isang marahang hakbang. Isang ply na itinuro ni Solen sa kanila sa gitna ng gabing madilim. Sinundan ito ni Lian. Sa gitna ng kusinang amoy bawang at kape, ang dalawang bata ay nagsimulang sumayaw ng walang musika. Ang bawat kumpas ng kanilang mga kamay ay tila nagpapahiwatig ng lahat ng mga salitang hindi nila masabi. Ito ang kanilang sikreto. Sa bawat indayog, tila nakakausap nila ang kanilang namayapang ina. Napangiti si Solen, isang ngiting may halong pait. Alam niyang sa bawat galaw ng mga bata, ang perang nakuha niya mula sa pagsangla ng kanyang kulyar ay hindi na sayang. Ito ang buhay na pilit na kinukuha ni Doña Isabelita sa kanila. Ang kalayaang maging masaya. Hindi nila napansin na sa kabilang panig ng bar counter, nakatayo si Alonzo. Hawak niya ang isang baso ng tubig. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakita niyang gumagalaw ang kanyang mga anak na tila may buhay ang kanilang mga kaluluwa. Ang kanyang puso, na matagal nang naging bato dahil sa pangungulila, ay bahagyang kumirot. Nakita niya kung paano tinitingnan ni Solen ang kanyang mga anak, hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang tagapangalaga ng kanilang mga pangarap. May kung anong init ang dumaloy sa dibdib ni Alonzo na hindi kayang ibigay ng anumang alak. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang napigtas nang marinig ang malakas na tunog ng sapatos na tumatama sa marmol na sahig. "Oh, look at this." Isang morning rehearsal sa kusina? Isang matining at mapang-uyam na boses ang pumuno sa silid. Pumasok si Margot, nakasuot ng isang mamahaling silk robe. Ang kanyang mga mata
ay naniningkit sa selos at plano. Agad na huminto ang mga bata sa pagsasayaw at nagtago sa likod ni Solen, tila mga tutubi na biglang natakot sa paparating na bagyo. Alonzo, "Darling, buti naman at gising ka na." Baling ni Margot sa lalaki, sabay kapit sa braso nito. "I was about to tell you, ako ang nagmungkahi kay Doña Isabelita na bigyan ng mga bata ng art therapy, including basic movement exercises. Nakikita mo ba? My idea is working perfectly. Look how they improve under my guidance." Naniga si Solen sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ni Margot ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang katapatan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na siya ang nagturo sa mga bata, na siya ang nagsakripisyo para sa kanilang tuition, ngunit ang tingin ni Doña Isabelita mula sa hagdanan ay nagsilbing babala. Ang utang na loob ay isang busal sa kanyang bibig. Tumingin si Alonzo kay Margot, pagkatapos ay kay Solen. Ang paghanga sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng pag-aalinlangan. "Is that true, Margot?" Tanong niya sa isang mahinang boses. "Of course, love. You know how much I care for them." Sagot ni Margot sabay sulyap ng may pambubuska kay Solen. "Solen, ayusin mo na ang pagkain at huwag mo nang hayaang maglaro ang mga bata sa kusina. Baka madumihan ang kanilang mga paa. This is a place for servants, not for the Santillan heirs." Yumuko si Solen. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa mag-iwan ito ng mapuputing marka. Sa bawat pagtalikod ni Alonzo kasama si Margot, tila ba unti-unting binubura ang lahat ng hirap ni Solen. Ngunit habang naglalakad palayo ang kanyang amo, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa kanyang daliri. Si Pawpaw iyon, tumingin sa kanya ng may malalim na pangunawa, tila sinasabing alam nila ang katotohanan. Sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman ni Solen ang bigat ng sobrang napulot niya kagabi mula kay Isabelita. Hindi pa niya ito binubuksan, ngunit alam niyang ito ang magiging tanging sandata niya sa mundong ang katotohanan ay madaling nakukupit ng mga taong may ginto. "Huwag mong kakalimutan na kung wala ako, sa kalsada ka pa rin namumulot ng pagkain sa gitna ng mga basura para lang mabuhay. Ang buhay mo ay pag-aari ko, Solen, at ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pasasalamat lang. Ito ay binabayaran ng habambuhay na pagsunod." Ang mga salitang iyon ni Doña Isabelita ay tila isang mabigat na kadena na pumupulupot sa leeg ni Solen habang nakatayo siya sa loob ng marangyang silid ng matanda. Ang amoy ng mamahaling pabango at insenso sa silid ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Dito, napapalibutan ng mga antigong kagamitan at mga rebulto ng mga santo. Ang kabanalan ay isang maskara lamang para sa isang pusong puno ng pagkabulok. Inilapag ni Isabelita ang isang makapal na tumpok ng mga resibo sa ibabaw ng lamesang gawa sa nara. Ang bawat papel ay may tatak ng isang tanyag na kasino sa labas ng lungsod. Ang kanyang mga kamay, na puno ng malalaking singsing na may diamante, ay nanginginig sa galit at takot. Alam ni Solen ang nakasulat sa mga papel na yon. Ang perang dapat ay para sa kinabukasan ni Lian at Pawpaw ay unti-unti nang nauubos sa mga lamesa ng sugal. "Bakit niyo po ginagawa ito, Donya? Ang mga bata. Sila ang dapat makinabang sa iniwan ni Ma'am Aurora." Mahinang simula ni Solen. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalasakit na hinaluan ng pangamba. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Isabelita sa kanya. "Wala kang pakialam sa kung paano ko pinapatakbo ang pamilyang ito. Binigyan kita ng damit, pagkain, at dignidad ng walang nagtatangkang tumingin sa'yo. Ngayon, matututo kang tumanaw ng utang na loob sa paraang gusto ko. May mga nawawalang pondo sa account ng mga bata. At kung may magtatanong, ikaw ang kumuha noon. Ikaw ang nagnanakaw para sa mga luho mo at para sa pamilya mo sa probinsya na hindi ko naman nakita. Pero wala po akong pamilya." "Alam niyo po iyan," sagot ni Solen. Ang kanyang puso ay tila pinipiga.
Kailanman ay hindi ko nagawang magnakaw sa inyo. Kahit isang sentimo, hindi ko kinuha. Humakbang ng dahan-dahan si Isabelita papalapit sa kanya. Ang tunog ng takong ng kanyang tsinelas ay tila isang martilyo na tumatama sa dibdib ni Solen. Sino ang paniniwalaan nila? Ang kagalang-galang na Doña Isabelita Santillan o ang isang katulong na pilit na isinisiksik ang sarili sa isang pamilyang hindi naman siya kabilang? Huwag kang magmalinis, Solen. Nakita ko ang pagtitig mo kay Alonzo. Akala mo ba hindi ko alam ang pagnanasa mo sa anak ko? Gusto mong maging senyora? Gusto mong palitan si Aurora? Isang kumpas ko lang, Solen, ay maibabalik kita sa putikang pinanggalingan mo. Ang bawat salita ay tila lason na unt-unting pumapatay sa pag-asa ni Solen. Ang utang na loob na dati ay itinuturing niyang biyaya ay naging isang sumpa. Naalala niya ang gabing kinuha siya ni Isabelita mula sa ilalim ng tulay, ang pangako ng isang bagong buhay. Ngunit ngayon, napagtanto niya na ang buhay na yon ay isang kulungan lamang na may ginintuang rihas. Sa gitna ng panunumbat ni Isabelita, pumasok sa isip ni Solen ang tungkol sa sobrang itinatago niya sa kanyang bulsa. Ang ebidensya ng malaking nakaw ni Isabelita mula sa kumpanya ni Alonzo. Gusto niyang ilabas ito. Gusto niyang lumaban. Ngunit ang takot para sa kaligtasan ni Lian at Paupaw ang pumipigil sa kanya. Alam niyang kapag bumagsak si Isabelita, gagamitin nito ang lahat ng kapangyarihan para isama siya sa pagbagsak. Mula ngayon, Solen, ang bawat galaw mo ay babantayan ko. Isang pagkakamali, isang pagsumbong kay Alonzo at sisiguraduhin kong hindi mo na muling makikita ang sikat ng araw sa labas ng rihas ng kulungan. Pagpapatuloy ni Isabelita, ang kanyang mukha ay malapit na sa mukha ni Solen, sapat na upang maramdaman ng dalaga ang mainit at mabahong hininga ng kasakiman. Lumabas si Solen mula sa silid na nanghihina ang mga tuhod. Sa pasilyo, nakasalubong niya si Mang Kanor, ang matandang hardinero. Nakita ni Mang Kanor ang pamumutla ng dalaga at ang panginginig ng kanyang mga kamay. Walang imik na iniabot ng matanda ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at babala. Alam ng lahat ng mga naninilbihan sa mansyon ng bagsik ni Isabelita. Ngunit walang sino man ang may lakas ng loob na magsalita. Habang naglalakad patungo sa kusina, nakita ni Solen si Alonzo na karga ang natutulog na si Paupaw. Isang napakagandang tanawin na dapat sana ay nagbibigay ng kapayapaan. Ngunit para kay Solen, ito ay paalala ng lahat ng mga bagay na hinding-hindi niya maaabot. Tumingin si Alonzo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong. Ngunit bago pa man makapagsalita ang lalaki, ay lumitaw si Margot mula sa likuran nito at kinuha ang atensyon ni Alonzo. Solen, tawag ni Isabelita mula sa itaas ng hagdan. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon na tila isang hatol ng kamatayan. May mga nawawalang alahas sa vault ko at ikaw lang ang may susi ng silid ko kaninang umaga habang naglilinis ka. Alonzo, anak, kailangan na nating tawagan ang mga pulis. Mukhang masyado nating pinagkatiwalaan ang ahas na ito. Nanlaki ang mga mata ni Solen. Ang lamig ng sahig ay tila umakyat sa kanyang buong katawan habang nakikita niya ang pagkabigla at ang unting pagbuo ng galit sa mga mata ni Alonzo. Ang bitag ay nailatag na at ang bawat hibla ng kanyang katapatan ay unti ng pinuputol ng kamay ng taong pinagkautangan niya ng buhay. Kawawang mga bata, tingnan mo sila, Alonzo. Mukhang pagod na pagod at balisa sila dahil sa mga maling paraan ng pagtuturo ni Solen. Masyado siyang mapilit. Masyado niyang pinupuwersa ang mga bata sa mga bagay na hindi naman nila linya. Ang tinig ni Margot ay tila isang malambing na harana sa pandinig ni Alonzo. Ngunit para kay Solen, ito ay tila tunog ng isang kutsilyong dahan-dahang humahati sa kanyang pagkatao. Nakatayo si Solen sa isang sulok ng malawak na sala. Hawak ang isang tray ng sariwang prutas habang pinapanood ang mapagpanggap na anghel na si Margot na nakaupo sa tabi ni Alonzo.
Ang bawat haplos ni Margot sa balikat ng lalaki ay tila isang sadyang pang-iinis. Isang paalala na sa bahay na ito, ang boses ng mayaman ang laging papakinggan. Sa gitna ng sala, nakatayo sina Lian at Pawpaw. Ang kanilang maliliit na balikat ay nakayuko at ang kanilang mga mata ay punong-puno ng pag-aalinlangan. Kanina lamang, habang wala si Alonzo, ay marahas na pinilit ni Margot ang mga bata na ulitin ang bawat hakbang na itinuro ni Solen. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat mali nilang galaw ay sinasalubong ng isang masakit na kurot sa singit o isang matalim na salita na hindi naririnig ng iba. Come on, Lian, Pawpaw. Sayaw na kayo para kay Daddy. Wika ni Margot sa isang tinig na punong-puno ng pekeng tamis. Ipakita niyo sa kanya yung art therapy na pinaghirapan kong ituro sa inyo sa loob ng maraming araw. Tumingin si Lian kay Solen. Ang bata ay nanginginig. Alam ni Solen ang takot sa mga matang iyon. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin kay Alonzo na si Margot ay hindi kailanman nagturo sa mga bata, na ang tanging ginawa nito ay ang manood habang kumakain ng mansanas habang si Solen ay nagpapakapagod sa kusina at sa pagtuturo ng sayaw. Ngunit nang magtama ang paningin nila ni Doña Isabelita na nakaupo sa kabilang panig, nakita ni Solen ang isang babala. Isang sulyap na nagsasabing kapag nagsalita siya, ang mga pulis ay darating para sa mga nawawalang alahas. Nagsimulang gumalaw ang mga bata. Sinubukan nilang gawin ang arabesque na buong pagmamahal na itinuro ni Solen. Ngunit dahil sa kaba at pagod, ang mga paa ni Lian ay tila bumibigay. Sa isang krusyal na bahagi ng sayaw, kung saan dapat ay iikot si Lian, sadyang iniunat ni Margot ang kanyang paa. Ang katahimikan sa sala ay nabasag ng tunog ng pagbagsak ni Lian sa matigas na sahig. Isang mahinang daing ang lumabas sa bibig ng bata, habang si Pawpaw ay agad na tumigil at niyakap ang kanyang kapatid. Diyos ko, Lian! Bulalas ni Margot. Na tila ba siya ang pinakaapektadong tao sa silid, agad siyang tumakbo patungo sa bata. Ngunit imbes na tulungan, ay mabilis niyang pinitik ang braso ni Lian na naging sanhi ng mas lalong pag-iyak nito. Alonzo, look! I told you! Masyadong komplikado ang itinuturo ni Solen sa kanila. This is too much for their age. Look what happened! Nasaktan ng bata dahil sa kapabayaan niya. Tumayo si Alonzo. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding pag-aalala at lumalaking galit. Solen, ano ba ang ginagawa mo sa mga anak ko? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Akala ko ba ay tinutulungan mo sila? Bakit tila mas lalo silang nagiging balisa? Nanigas si Solen. Ang tray na hawak niya ay unting nanginginig hanggang sa malaglag ang isang mansanas at gumulong ito patungo sa paanan ni Alonzo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pagsabog ng sakit. Gusto niyang ituro si Margot. Gusto niyang ipakita ang pasa sa braso ni Lian na gawa ng mga kuko ni Margot. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mga luhang hindi makalabas. I'm sorry po, Sir Alonzo. Hindi ko po sinasadya. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig, isang kasinungalingang kailangang sabihin para hindi lumala ang gulo. Sorry? Isang sorry lang ba ang kapalit ng kaligtasan ng mga apo ko? Sabat ni Doña Isabelita habang tumatayo. Alonzo, hindi naligtas ang mga bata sa ilalim ng pangangalaga ng babaeng ito. She's unstable. Baka kung ano pa ang gawin niya sa kanila kapag hindi tayo nakatingin. I think it's time we reconsider Margot's suggestion about the boarding school in Switzerland. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Solen ay tila tuluyang nagdilim. Ang Switzerland ay libu-libong milya ang layo. Kapag dinala doon ang mga bata, mawawala na siya ng pagkakataong protektahan sila. Nakita niya ang tagumpay sa mga mata ni Margot. Isang kislap ng demonyo sa likod ng mukha ng isang anghel. Daddy, no. Mahinang bulong ni Lian habang nakakapit sa binti ni Alonzo, ngunit bago pa man makasagot ang ama,
ay mabilis na binuhat ni Margot ang bata at inilayo ito. Naiwan si Solen na nakatayo sa gitna ng sala, tila isang kriminal na hinatulan ng walang sala. Tumingin si Alonzo sa kanya, isang tinging puno ng pagdududa at pagkadismaya, bago ito tumalikod at sumunod sa mga bata. Ang bawat hakbang ni Alonzo palayo ay tila pag-apak sa durog na puso ni Solen. Bago tuluyang lumabas ng silid, lumingon si Margot kay Solen. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga labi ay bumuo ng isang mapanuring na ngiti. Isang ngiti na nagsasabing, "Talo ka na." Napahawak si Solen sa kanyang dibdib. Ang hapdi ay hindi na nanggagaling sa sampal o sa pagod, kundi sa katotohanang ang taong pinag-aalayan niya ng lahat ay siya ring unt-unting bumibitaw sa kanya. May hangganan ba ang sakripisyo? At kailan magsisimulang magsalita ang katotohanan sa isang bahay na binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan? Sa kanyang isipan, isang pangako ang muling nabuo. Hindi niya hahayaang makuha ng mga lobong ito ang mga batang itinuturing na niyang sariling anak, kahit na ang kapalit nito ay ang huling piraso ng kanyang kalayaan. Hindi baling lumayo ang mga bata, basta't maiwan sa akin ang buong kontrol sa lahat ng ari-arian at trust fund na iniwan ni Aurora. Pagod na akong humingi ng permiso sa bawat sentimong ginagastos ko. Ang tinig ni Doña Isabelita ay tila isang malamig na hanging pumasok sa silid kainan, nagdadala ng kilabot na bumaon sa sistema ni Solen. Sa sandaling iyon, si Solen ay nakatayo sa isang madilim na sulok, hawak ang isang malambot na basahan at pinakikinang ang mga gintong plato na gagamitin para sa hapunan. Ang bawat kuskus ng kanyang kamay ay may kasamang ingat, ngunit ang kanyang isipan ay tila isang dagat na hinahampas ng malalakas na alon. Sa harap ni Isabelita ay nakaupo ang isang lalaking naka-Amerikana, si Attorney Gomez, na may hawak na makapal na mga dokumento. Ang kanilang usapan ay puno ng mga terminong hindi lubos na maunawaan ni Solen, ngunit ang salitang inheritance at transfer of rights ay sapat na upang malaman niya ang tunay na pakay ng matanda. But Doña Isabelita, may nakasaad sa huling testamento ni Aurora na ang mga bata ang tanging tagapagmana pagtuntong nila sa wastong edad. Babala ng abogado sa isang mahinang boses. Isang mapang-uyam na tawa ang pinakawala ng matanda. Iyan ay kung mananatili sila rito sa Pilipinas sa ilalim ng pangangalaga ni Alonzo. Ngunit kapag naipadala ko na sila sa Switzerland at napatunayan nating hindi na kayang gampanan ni Alonzo ang kanyang tungkulin dahil sa kanyang kondisyon, ako ang magiging legal guardian ng lahat. At ang katulong na yon, siya ang gagamitin nating dahilan kung bakit kailangang ilayo ang mga bata. Sasabihin nating nanganib ang buhay ng mga apo ko dahil sa isang kriminal na nakapasok sa loob ng bahay na ito. Baka sa papmombukong mom. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa mga mata ni Solen at humahalik sa ibabaw ng gintong platong kanyang hinahawakan. Mabilis niya itong pinunasan, ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi kayang burahin ng anumang tela. Ang kislap ng ginto sa kanyang harap ay tila nanunuya sa kanyang kahirapan. Ang mga taong ito na nabubuhay sa karangyaan ay handang itapon ang kaligayahan ng sarili nilang dugo at laman para lamang sa kapangyarihan. Ang bawat tibok ng puso ni Solen ay tila isang babala. Ang mga batang itinuring na niyang mga anak, ang mga batang nakasumpong ng boses sa pamamagitan ng kanyang mga yakap, ay ituturing na lamang ng mga kasangkapan para sa kasakiman ni Isabelita. Napahigpit ang hawak ni Solen sa basahan hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Alonzo is weak, pagpapatuloy ni Isabelita habang humihigop ng mainit na tsaa. He's still mourning. Mas pipiliin niyang maniwala sa akin kaysa sa katotohanan. At sa oras na maialis ko na ang mga bata, wala na siyang dahilan para manatiling gising. Magiging madali na ang lahat. Dahan-dahang umatras si Solen. Ang kanyang mga hakbang ay maingat at walang tunog sa ibabaw ng makapal na alpombra.
Ang bawat salitang narinig niya ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang tumakbo kay Alonzo. Gusto niyang sumigaw at sabihin ang lahat. Ngunit naalala niya ang babala ni Isabelita. Ang utang na loob ay isang lason na dahan-dahang kumikitil sa kanyang tapang. Sa kanyang silid sa quarters ng mga katulong, binuksan ni Solen ang maliit niyang baul. Doon, sa ilalim ng kanyang iilang damit, ay nakatago ang black diary na napulot niya. Sa bawat pahinang binubuklat niya, nakikita niya ang mga listahan ng mga perang nawala, ang mga petsa ng pagkatalo ni Isabelita sa kasino, at ang mga pekeng pirma na ginamit nito. Ito ang kanyang tanging alas, ang tanging paraan para maligtas ang mga bata. Ngunit ang tanong ay, kailan niya ito gagamitin? At sino ang maniniwala sa isang katulong na ang tanging yaman ay ang kanyang katapatan? Habang nakatingin sa labas ng bintana sa madilim na hardin, nakita ni Solen si Alonzo na nakaupo sa bench, nakatingala sa langit at tila kinakausap ang mga bituin. Ang lalaking ito, na tila nawala na rin ang sariling boses, ay walang kamalay-malay na ang taong pinagkakatiwalaan niya ay siya ring humuhukay ng libingan para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Isang malakas na kulog ang gumising sa katahimikan ng gabi. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa bigat ng lihim na dala ni Solen. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi siya mananatiling biktima. Hindi siya papayag na ang mga luha ni Nalian at Paupaw ay maging palamuti lamang sa mga gintong plato ni Isabelita. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang anino ang humarang sa kanyang pintuan. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagpakita ng mukha ni Isabelita. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa dilim. Tila alam nito ang bawat iniisip ni Solen. May hinahanap ka ba, Solen? O baka naman, may itinatago ka? Ang malalamig na salita ni Isabelita na tila isang hatol na nagpabitaw sa hawak na diary ng dalaga. Sa mundong ang halaga ng tao ay itinutumba sa kintab ng suot na alahas, ang isang katulong na katulad ni Solen ay tila isang butil lamang ng alikabok sa ilalim ng mga mamahaling chandelier. Nanginginig ang mga kamay ni Solen habang mabilis niyang isinisiksik ang black diary sa ilalim ng kanyang manipis, na unan bago pa man tuluyang makapasok si Doña Isabelita sa loob ng kanyang maliit at mainit na silid. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nagbababala ng panganib. "Wala po, Doña. Nag-aayos lang po ako ng aking higaan." Utal na sagot ni Solen, ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Hinalughog ni Isabelita ang silid sa pamamagitan ng kanyang mapanuring mga mata. "Siguraduhin mo lang, Solen, dahil sa oras na malaman kong may balak kang masama, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Ngayon, lumabas ka na at ihanda ang paboritong kape ni Alonzo. Dadating na siya mula sa lungsod." Habang si Solen ay abala sa kusina, si Alonzo ay kasalukuyang nasa isang kilalang distrito ng Makati kasama si Margot. Naglalakad sila sa harap ng isang tanyag na antique shop nang biglang huminto ang lalaki. Sa gitna ng mga nagagandahang porselana at mga relikya, isang pamilyar na kislap ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang kolyar na tamburin. Ang disenyo nito ay napaka-unique, gawa sa pinungginto at may mga detalyeng tila mga maliliit na bulaklak. Naalala ni Alonzo ang isang gabi. Taon na ang nakalilipas nang makita niya si Solen na nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan sa hardin. Hawak-hawak ang ganitong klaseng alahas habang umiiyak. Pumasok si Alonzo sa loob ng shop. Binaliwala ang mga reklamo ni Margot na nagmamadali nang pumunta sa isang butik. "Saan niyo nakuha ang kwentas na ito?" tanong ni Alonzo sa matandang may-ari. "Ipinagbili iyan ng isang dalaga kamakailan lang, sir. Sabi niya ay kailangan na kailangan niya ng pera para sa tuition ng mga bata." Sagot ng tindero habang dahan-dahang inilalabas ang alahas mula sa glass case. Ang bawat salita ng tindero ay tila isang sampal sa katinuan ni Alonzo.
Ang pangalan ng taong nagbenta ay nakasulat sa kanilang record. Solen Marasigan. Isang malalim na kirot ang gumuhit sa dibdib ni Alonzo. Bakit kailangang magsakripisyo ng kanyang katulong para sa pag-aaral ng kanyang sariling mga anak? At kung ganoon kalaki ang halagang nakuha nito, bakit tila kulang pa rin ang mga bayarin sa school? Pag-uwi sa mansyon, sinalubong ni Solen si Alonzo na may dalang baso ng tubig. Ngunit sa halip na kunin ng tubig, hinawakan ni Alonzo ang kamay ni Solen at inilapag sa ibabaw ng mesa ang kulyar na tamburin. Ang katahimikan sa loob ng study room ay tila isang mabigat na kumot. Napasinghap si Solen. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa pamilyar na lamig ng ginto. Ang mga luha ay mabilis na namuo sa kanyang mga mata. Ito ba ang dahilan kung bakit mo naisip na may karapatan kang ituro ang gusto mo sa mga bata? Malamig na tanong ni Alonzo. Ang kanyang boses ay puno ng halo-halong emosyon, paghanga, pagkalito, at ang unt-unting lumalalang pagdududa na itinanim ni Isabelita sa kanyang isipan. Sir Alonzo, iyan po ang huling alaala ng nanay ko. Mahinang sagot ni Solen. Ang kanyang tinig ay tila isang hibla ng sinulid na malapit ng maputol. Ginawa ko po iyon dahil mahal ko sina Lian at Pau-Pau. Mahal. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Alonzo habang inilalabas niya ang isang folder ng mga financial statement mula sa kanyang table. Sabi ni Mommy, may mga nawawalang pondo sa account ng mga bata at nakita kitang pumasok sa silid niya kaninang umaga. Solen, sabihin mo sa akin ang totoo. Saan mo nakuha ang perang pambayad sa school kung hindi mo ako ninanakawan? Kulang ang halaga ng kwentas na ito para sa lahat ng gastos nila sa ballet. Nanigas si Solen. Ang bawat salita ni Alonzo ay tila isang hatol na nagpapabagsak sa kanyang mundo. Paano niya sasabihin na ang natitirang pera ay kinuha ni Isabelita? Paano niya ipapaliwanag ang mga bagay na siya mismo ay hindi makapaniwala? Hindi po ako nagnakaw, Sir Alonzo. Maniwala po kayo sa akin? Pagsusumamo ni Solen habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng lalaki. Gusto kitang paniwalaan, Solen, pero bakit tila lahat ng ebidensya ay itinuturo ka? Galit at hapdi ang mababasa sa mga mata ni Alonzo. Sabi ni Mommy, may nakita siyang mga gamit mo sa loob ng vault niya. Solen, hindi ko na alam kung sino ka ba talaga. Isang anghel na nagliligtas sa mga anak ko o isang ahas na dahan-dahang kinukuha ang lahat sa amin? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Isabelita kasama ang 2 pulis. Ang matanda ay may hawak na panyo at tila umiiyak, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay ang kislap ng isang tagumpay. Ayan siya, officer. Ayan ang babaeng nagnakaw ng aking mga alahas at nangabuso sa tiwala ng aking anak. Sigaw ni Isabelita. Tumingin si Solen kay Alonzo, naghahanap ng huling pagkakataon ng kahit isang bakas ng pagtitiwala. Ngunit dahan-dahang iniwas ni Alonzo ang kanyang tingin. Sir Alonzo, please. Saan mo itinago ang iba pang mga alahas, Solen? Ang huling tanong ni Alonzo na tila isang huling pako sa krus na papasanin ng dalaga. Hindi mo kailangang magsalita para marinig ang sigaw ng iyong puso. Sa katahimikan ng gabi, ang bawat luha ay isang awit ng katotohanang pilit na ibinabaon ng mga kasinungalingan. Ang mga pulis ay nakatayo na sa pintuan ng study room. Ang kanilang mga uniforme ay tila mga aninong nagbabadya ng katapusan para kay Solen. Ang malamig na bakal ng posas ay nakalapag sa ibabaw ng mesa, katabi ng kulyar na tamborin na tila nagdadalamhati rin para sa kanyang may-ari. Ngunit bago pa man makahakbang ang mga alagad ng batas, isang mabilis na yabag ng maliliit na paa ang bumasag sa tensyon ng silid. Ate Solen, no. Daddy, wag. Mula sa likuran ni Alonzo, lumabas sina Lian at Pau-Pau. Ang kanilang mga mukha ay basang-basa ng luha
at ang kanilang maliliit na kamay ay mahigpit na yumakap sa baywang ni Solen. Si Pau Pau, na matagal nang hindi nagsasalita, ay humahalinghing ng isang tunog na punong-puno ng pighati. Sa sandaling iyon, binaliwala ni Solen ang panganib sa kanyang harap. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, hinarap ang mga bata, at sa kabila ng panginginig ng kanyang sariling mga kamay, ay pinunasan niya ang kanilang mga luha. "Hush! Tahan na! Huwag kayong matakot!" bulong ni Solen. Nagsimulang humuni si Solen ng isang pamilyar na himig. Isang oyay na madalas niyang kantahin kapag binabangungot ang mga bata. At doon, sa gitna ng unos na dulot ni Isabelita at ng mga pulis, ay dahan-dahang iginalaw ni Solen ang kanyang mga braso. Isang marahang sayaw ang kanyang ginawa habang nakaluhod, tila isang ibon na may pilay na pakpak, ngunit pilit pa ring pinoprotektahan ang kanyang mga inakay. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay tila nagsasabing, "Hanggat narito ako, walang masamang mangyayari sa inyo." Napatitig si Alonzo. Ang kanyang puso, na tila isang tuyong lupa, ay nakaramdam ng isang pamilyar na haplos. Nakita niya ang pagmamahal na hindi kayang bilhin ng pera, ang uri ng pagkalinga na tanging si Aurora lamang ang nakapagbigay sa kanila noon. Sa sandaling iyon, ang hinalang itinanim ng kanyang ina ay panandali ang natunaw. Paano magagawa ng isang magnanakaw na magkaroon ng ganoon kadalisay na kaluluwa? "Officer, wait," pigil ni Alonzo. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. "Hindi niyo siya pwedeng dalhin ng walang sapat na ebidensya. Ang kwentas na ito, sa kanya ito. At ang sinasabi niyo tungkol sa vault, kailangan ko muna itong suriin ng personal." "Pero Alonzo, anak, nakita ko siya." Sigaw ni Isabelita. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at kaba. "Gusto mo bang malagay sa panganganib ang mga anak mo dahil sa babaeng ito?" "Mom, look at them." Turo ni Alonzo sa mga anak na mahimbing nang nakasandal sa dibdib ni Solen dahil sa pagpapakalma nito. Sila ang humusga at nakikita ko na sa kanya lang sila ligtas. "Kisasigi no bako sigasis day." Isang saglit na katahimikan ang namayani. Ang mga pulis, na nakakita rin sa emosyonal na tagpo, ay dahan-dahang ibinalik ang posas sa kanilang sinturon. Tumingin si Alonzo kay Solen at sa loob ng ilang segundo ay nagtagpo ang kanilang mga paningin. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit naramdaman ni Solen ang isang kilig na nagmumula sa pag-asa. Ang pakiramdam na sa wakas, may isang taong naniniwala sa kanya. Isang marahang tango ang ibinigay ni Alonzo, tila isang pangako na hindi niya hahayaang malunod si Solen sa kawalan. Napilitang lumabas ang mga pulis, kasunod ang isang nagngangalit na si Isabelita. Pagdating sa kanyang silid, marahas na isinarado ng matanda ang pinto. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang tagumpay na inaasahan niya ay naudlot dahil sa kahinaan ng kanyang anak. Ngunit ang kanyang galit ay napalitan ng matinding takot nang marinig niya ang tunog ng isang mensahe mula sa kanyang telepono. Sa ibabaw ng kanyang kama ay may nakapatong ding isang sobrang kulay pula na may tatak ng isang tanyag na kasino sa Manila. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang mga salita sa loob ay tila mga linta na sumipsip sa lahat ng natitirang kulay sa kanyang mukha. Isang final notice. Kapag hindi niya nabayaran ang kanyang utang na umabot na sa 10 milyong piso sa loob ng 3 araw, ang lahat ng kanyang mga lihim ay ibubunyag sa publiko at ang mga ari-ariang nakasangla ng palihim ay kukunin ng mga taong hindi marunong maawa. Napahawak si Isabelita sa kanyang noo. Ang kanyang mundo ay unti-unti nang gumuho at ang tanging paraan para makaligtas ay ang tuluyang pagpapatalsik kay Solen. Bago pa man nito mailabas ang Black Diary na alam niyang itinatago ng dalaga. Isang basura na dapat nang walisin bago pa tuluyang bumaho ang ating pangalan. Hindi tayo pwedeng magpadala sa awa ni Alonzo, Margot. Sa mundong ito, ang puso ay isang pabigat lamang sa taong gustong manatili sa itaas.
Ang tinig ni Doña Isabelita ay tila kalansing ng matatalas na kutsilyo sa loob ng kanyang madilim na silid-aklatan. Habang ang bawat salita ay lumalabas sa kanyang mga labi, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakatuon sa isang layunin, ang makuha ang huling sentimo na iniwan ng namayapang asawa ni Alonzo. Sa kanyang tapat ay nakatayo si Margot. Ang mukha ay balot ng isang mapanuring ngiti, tila isang katuwang sa krimen na handang itulak ang kahit na sino para sa sariling pakinabang. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng maliit na silid ni Lian at Paupaw, ay dahan-dahang inaayos ni Solen ang kumot ng dalawang bata. Ang kanyang mga kamay, na hanggang na ngayon ay may mga bakas pa ng matatapang na kemikal, ay banayad na humahaplos sa mga pisngi ng mga paslit. Ang bawat mahimbing na paghinga ng mga bata ay tila isang munting panalangin na nagbibigay sa kanya ng lakas. Alam ni Solen na ang kalmado ng gabi ay isa lamang mapanlinlang na tabing para sa dumarating na bagyo. Narinig niya ang mga bulong sa pasilyo, ang mga plano tungkol sa Switzerland at ang mga hakbang na unti-unting naglalayo sa mga bata sa tanging tahanang kanilang kinagisnan. Ang bawat tibok ng puso ni Solen ay tila isang paalala ng oras na mabilis na nauubos. Hindi siya pwedeng maupo na lamang at maghintay na lamunin sila ng kasakiman ni Isabelita. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa rehas habang dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Ang kanyang mga hakbang ay kasing liit ng bulong ng hangin sa gabi. Ang kanyang patutunguhan ay ang silid ni Doña Isabelita. Alam ni Solen na sa oras na ito, ang matanda ay abala sa pakikipag-usap kay Margot sa baba. Ito na ang kanyang tanging pagkakataon. Ang paghawak niya sa trangka ng pinto ni Isabelita ay tila paghawak sa isang nagniningas na bakal. Ang lamig ng tanso ay nanunuot sa kanyang palad habang dahan-dahan niyang itunulak ang pinto. Ang amoy ng luma at mamahaling gamit ay sumalubong sa kanya. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, mabilis na hinalughog ni Solen ang mesa ng matanda. Ang bawat kaluskos ng papel ay tila tunog ng isang sumasabog na bomba sa kanyang pandinig. Hanggang sa maramdaman niya ang isang matigas na bagay sa likod ng isang lihim na drawer sa ilalim ng desk. Isang makapal na kwaderno na balot ng itim na balat. Ang Black Diary. Nanginginig ang mga kamay ni Solen nang buksan niya ang unang pahina. Hindi lamang ito listahan ng mga gastos sa bahay. Dito ay nakasulat ang bawat sentimong kinuha ni Isabelita mula sa trust fund ni Lian at Paupaw, ang mga petsa ng pagpunta sa kasino, ang mga halagang ipinatalo, at ang mga peking dokumento na nagsasabing ang pera ay ginamit para sa medikal na pangangailangan ng mga bata. Ang bawat numero ay tila mga patak ng dugo mula sa kinabukasan ng mga ulilang paslit. Isang golden moment ang naganap nang makita ni Solen ang isang maliit na litrato ni Aurora, ang dating asawa ni Alonzo, na nakasingit sa huling bahagi ng diary. Sa likod nito ay may nakasulat na maikling mensahe, "Para sa aking mga anak, naway ang pagmamahal na iniwan ko ang magsilbing gabay ninyo." Ang bawat salita ni Aurora ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Nagbibigay kay Solen ng katapangan na harapin ang anumang panganib. "Patawad, Ma'am Aurora," bulong ni Solen sa hangin. "Hinding-hindi ko hahayaang nakawin nila ang bukas ng mga anak ninyo." Mabilis niyang isinara ang kwaderno at akmang lalabas na ng silid nang biglang tumigil ang kanyang mundo. Ang tunog ng mararahas na hakbang ng sapatos na tumatama sa marmol na sahig sa labas ng pasilyo ay papalapit ng papalapit. Ang bawat tunog ay tila isang hatol na nagsasabing huli na ang lahat. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa pasilyo ay nagpakita ng isang matayog na anino. Hindi ito si Isabelita, si Alonzo. Nakatayo ang lalaki sa pintuan, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka at unting pagbuo ng galit.
habang nakatingin sa kwadernong mahigpit na hawak ni Solen sa kanyang dibdib. Anong ginagawa mo sa silid ni Mommy, Solen? At ano ang hawak mo? Ang tanong ni Alonzo. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang lubid na unti-unting sumasakal kay Solen. Sino ang makikinig sa isang boses na kasing liit ng bulong sa gitna ng sigwa? At paano niya sasabihin ang katotohanan sa lalaking ang sariling ina ang siyang unang pumatay sa kanyang tiwala? Anong akala mo, Solen, na sa pamamagitan ng isang lumang kwaderno ay mababaklas mo ang pundasyong binuo ko sa loob ng maraming taon? Nakalimutan mo yata na sa bahay na ito, ang salita ko ang batas at ang katotohanan ay kung ano lamang ang gusto kong marinig ng aking anak. Ang boses ni Doña Isabelita ay tila isang malamig na bulong ng demonyo sa madilim na pasilyo. Ilang minuto matapos niyang marahas na mabawi ang Black Diary mula sa nanginginig na mga kamay ni Solen sa harap ni Alonzo. Nakatayo si Solen sa gitna ng engrandeng hagdanan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa mga luhang pilit niyang pinipigil. Ang bawat hakbang ni Alonzo palayo sa kanya kanina, matapos siyang tawaging mapanghimasok at walang utang na loob, ay tila mga pako na ibinaon sa kanyang talampakan. Sa sandaling iyon, ang kamera ng kanyang gunita ay bumalik sa larawan ni Aurora. Ang hapis sa mukha ni Solen ay hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa pagkakanulo sa pangako niya sa namayapang asawa ng kanyang amo. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na unti-unting nagkakabitak-bitak, hindi dahil sa pagkakahulog, kundi dahil sa bigat ng kawalan ng katarungan. Sir Alonzo, makinig po kayo. Hindi po sa akin ang kwadernong yan, pero ang nilalaman niyan, ang huling pagsusumamo ni Solen bago siya tabigin ni Isabelita. Tama na, Solen. Masyado ka nang nakikialam sa mga bagay na hindi mo dapat pinakikialaman. Asik ng matanda bago bumaling kay Alonzo na tila bahapon na ang isipan. Anak, uminom ka muna nito. Masyado ka ng stress dahil sa mga gulo ng babaeng ito. Hayaan mong ang tiyaan na ito ang magpakalma sa iyo. Dinala ni Isabelita si Alonzo sa loob ng master bedroom. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga dekuryenteng kandila, pinanood ni Solen mula sa pinto ang pag-inom ni Alonzo sa inihandang inumin. Hindi alam ni Alonzo na sa bawat lagok niya ay dahan-dahang nalulusaw ang kanyang kontrol sa sariling katawan. Ang gamot na lihim na inihalo ni Isabelita ay nagsimulang gumapang sa kanyang mga ugat, ginagawang mabigat ang kanyang mga pilik mata at tila lumulutang ang kanyang diwa. Solen, pumasok ka rito, utos ni Isabelita sa isang tinig na walang emosyon. Tulungan mo akong ihiga si Alonzo, hindi na niya kayang tumayo. Pumasok si Solen, ang kanyang tanging hangarin ay makatulong. Nang hawakan niya ang balikat ni Alonzo upang alalayan ito patungo sa kama, naramdaman niya ang init ng katawan ng lalaki at ang mabigat na sandali ng kanyang ulo sa kanyang balikat. Isang saglit na kilig ang gumuhit sa kanyang puso sa kabila ng takot. Ang amoy ng sandalwood at ang pamilyar na init ni Alonzo na matagal na niyang minamahal mula sa malayo. Ngunit ang kislap na yon ay agad napawi ng isang marahas na kilos. Biglang hinila ni Isabelita ang kwelyo ng uniforme ni Solen hanggang sa mapunit ang isang botones nito. Ginamit ng matanda ang kanyang lakas upang itulak ang nanghihinang si Alonzo sa ibabaw ni Solen sa kama. Ang bawat kilos ay kalkulado, tila isang madugong dula na isinulat ng kasamaan. Tulong! Tulong! Ang katulong, may ginagawang masama sa anak ko. Ang tili ni Isabelita ay bumasag sa katahimikan ng mansyon. Tila isang sirena ng kamatayan na nagpatawag sa lahat ng mga naninilbihan at kay Margot. Bumukas ang pinto at ang liwanag mula sa pasilyo ay nagpakita ng isang eksenang sadyang idinisenyo para sa pagkawasak ni Solen.
Nakita nila si Solen sa ilalim ng isang tila lasing at walang malay na si Alonzo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang damit ay bahagyang nakabukas. Malaswa, napakawalang hiya mo, Solen. Sigaw ni Margot na tila ba isang linta na agad sumipsip sa pagkakataon upang tapakan ang dangal ng dalaga. Ganyan ka na ba kadesperada para makuha ang yaman ng mga santilan? Nanigas si Solen. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pagsabog ng pait. Tumingin siya kay Alonzo, nagbabaka sakali na magising ito at ipagtanggol siya, ngunit ang lalaki ay nanatiling lugmok sa kadiliman ng gamot. Ang mga mata ng mga kasamahan niya sa trabaho ay puno ng paghuhusga at pandidiri. Ang kanyang katahimikan ay tila isang kumpirmasyon ng kasalanang hindi naman niya ginawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Solen ang unti-unting pagguho ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang bitag ay tuluyan ng sumara at siya ay nananatiling bilanggo sa loob ng isang kasinungalingang walang sinuman ang nais bumura. Tumingin si Isabelita kay Solen. Ang isang mapanuring ng ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang inilalabas ang kanyang telepono. Hindi lang ito sa loob ng bahay na ito magtatapos, Solen. Bukas na bukas, malalaman ng buong mundo kung anong uri ng ahas ang pinatuloy namin. Naiwan si Solen na nakahiga sa malamig na kama, habang ang bawat hikbi niya ay nilulunod ng malakas na ulan sa labas. May pag-asa pa ba ang isang bituin na pilit na ibinabaon sa makapal na ulap ng panlilinlang? Hubarin mo ang unipormeng iyan. Hindi karapat-dapat ang isang katulad mong marumi na magsuot ng kahit anong galing sa pamilyang ito. Mula sa putik ka nang galing at sa putik ka rin babalik sa gabing ito. Ang bawat salita ni Doña Isabelita ay tila mga tipak ng yelo na bumabaon sa basang balat ni Solen. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, na tila nakikidalamhati sa kanyang sinapit, si Solen ay marahas na itinulak palabas ng dambuhalang pintuan ng mansyon. Wala siyang suot na sapatos. Ang kanyang mga paa, na ilang taon ding nagpakapagod sa paglilinis ng bawat sulok ng bahay na ito, ay direktang humalik sa magaspang at malamig na kalsada. Sa kanyang maliit na bag na gawa sa lumang tela, mahigpit niyang niyayakap ang tanging kayamanan na nailigtas niya. Hindi pera, hindi alahas, kundi ang black diary ni Isabelita at ang maliit na sapatos na muwa ni Lian na naiwan sa kusina. Ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, ginagawang mahirap makita ang daan, ngunit ang hapdi sa kanyang puso ang nagsisilbing kumpas ng kanyang bawat hakbang. Ate Solen! Ate Solen! Ang mahinang tinig ni Lian mula sa bintana ng ikalawang palapag ay bumasag sa ugong ng bagyo. Nakita ni Solen ang maliit na anino ng bata na pilit inaabot ang salamin, habang ang mga gwardya ay dahan-dahang hinihila ito palayo. Isang tahimik na sigaw ang lumabas sa bibig ni Solen, ngunit walang tunog na narinig, kundi ang kulog na tila nagagalit sa langit. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang pag-alis. Ang iwan ng mga batang itinuring na niyang sariling dugo at laman sa kamay ng mga lobong nagbabalat kayo. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa bintana ng silid ni Alonzo. Madilim doon. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang katapatan, ang lalaking naging tanging liwanag ng kanyang mga pangarap, ay nananatiling tulog at walang malay sa katotohanang ang kanyang tahanan ay tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Ang kawalan ng pagtatanggol mula kay Alonzo ang pinakamatalim na patalim na sumugat sa kaluluwa ni Solen. Naglakad siya sa gitna ng baha, sa kalsada ng Forbes Park. Ang mga mararangyang bahay na nadadaanan niya ay tila mga dambuhalang bantay na nanunuya sa kanyang kalagayan. Ang lamig ay nanunuot na sa kanyang mga buto at ang kanyang paningin ay unti-unti nang nagdidilim. Sa bawat hakbang, naalala niya ang pangungutya ni Margot, ang sampal ni Isabelita at ang malamig na tingin ng mga gwardya. Diyos ko, huwag niyo po akong pababayaan. Hindi para sa akin, kundi para sa mga bata. Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig sa tindi ng panginginig. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay nang makarating siya
sa dulo ng kalsada, malapit sa isang maliit at lumang gate na patungo sa quarters ng mga hardinero. Doon, sa ilalim ng isang puno ng mangga na pilit itinatago ang sarili sa bagyo, ay bumagsak si Solen. Ang putik ay kumapit sa kanyang mukha at ang kanyang kamay ay nananatiling nakakapit sa bag na naglalaman ng katotohanan. Isang liwanag mula sa isang lumang flashlight ang tumama sa kanyang mukha. Narinig niya ang marahang paghakbang sa basang damo at ang tunog ng isang payong na binubuksan. Solen, Panginoon ko, anong ginawa nila sa iyo? Iyon ang boses ni Mang Kanor. Ang matandang hardinero ay mabilis na lumuhod at binuhat ang nanghihinang dalaga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Solen ang isang mainit na kumot na ipinatong sa kanyang balikat. Ang unang bakas ng malasakit sa gitna ng isang gabing puno ng kalupitan. Mang Kanor, ang mga bata, ang diary. Ang huling salitang lumabas sa bibig ni Solen bago siya tuluyang mawalan ng malay sa bisig ng tanging kaibigang natitira sa kanya. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos. Tila nililinis ang bakas ng kanyang mga luha sa kalsada, ngunit ang apoy ng katarungan sa loob ng kanyang dibdib ay nagsisimula pa lamang mag-alab. Ang paraiso ay tuluyan ng nagsara para sa kanya, ngunit sa labas ng mga rehas na yon, isang bagong Solen ang nakatakdang isilang mula sa abo ng kanyang mga pangarap. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagbagsak ay hindi ang sugat sa aking mga tuhod, kundi ang katotohanang ang taong pinag-alayan ko ng aking buhay, ang siya ring nagtulak sa akin sa madilim na bangin ng kawalan. Idinilat ni Solen ang kanyang mga mata sa gitna ng isang silid na hindi pamilyar sa kanya. Ang kisame ay gawa sa luma at nangingitim na yero, kung saan maririnig ang mahinang ritmo ng mga huling patak ng ulan na tumatama sa ibabaw nito. Hindi ito ang malambot at mabangong kama sa mansyon ng mga santilan. Ang hinihigaan niya ay isang matigas na papag na may manipis na banig, ngunit sa kabila ng tigas nito, naramdaman ni Solen ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naranasan. Ang hangin ay amoy tuyong damo at kumukulong luya, isang amoy na nagpabalik sa kanya sa mga alaala ng kanyang kabataan bago siya naging bilanggo ng utang na loob. Gising ka na pala, Neng. Huwag ka munang biglang babangon, mataas pa ang lagnat mo. Ang malumanay na tinig ni Mang Kanor ay nagmula sa isang sulok ng maliit na dampa. Dahan-dahang umupo si Solen. Binaliwala ang bawat kirot sa kanyang kalamnan. Ang kanyang mga paa ay balot ng malilinis na puting tela, mga benda na inilagay ng matanda upang gamutin ang mga sugat mula sa kanyang pagtakbo sa ulan. Tumingin siya sa paligid at nakita ang kanyang basang bag sa ibabaw ng isang lumang silya. Agad siyang kinabahan at pilit na inabot ito. Naroon pa ang kwaderno, Solen. Hindi ko binuksan, pero alam kong mahalaga iyan dahil hindi mo yan binitawan kahit wala ka ng malay, sabi ni Mang Kanor habang iniaabot ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Isang golden moment ang naganap ng kinuha ni Solen, ang maliit na sapatos na mua ni Lian mula sa bag. Kahit marumi ito at may bahid ng putik, ito ang nagsisilbing mitsa ng kanyang natitirang pag-asa. Pinunasan niya ito gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Tila ba sa pamamagitan ng paghaplos sa tela ay nararamdaman niya ang tibok ng puso ng mga batang iniwan niya. Mang Kanor, kailangan kong lumaban, hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanila. Bulong ni Solen, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon sa kabila ng panghihina. Gagamitin nila ang mga bata para sa pera. Hindi ko pwedeng hayaan lang yon. Tumango si Mang Kanor. May kakilala ako, Solen. Isang tao na hindi nasisilaw sa kintab ng ginto. Si Attorney Mateo Ramos. Dati siyang abogado ng mga manggagawa sa kumpanya ni Alonso bago siya tinanggal ni Isabelita dahil masyado siyang matapat. Tutulungan kanya. Makalipas ang 2 araw, sa isang maliit at simpleng opisina sa gitna ng Maynila, nakaharap ni Solen si Attorney Ramos.
Ang lalaki ay may matitigas na pilat sa mukha ng karanasan, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng katarungan. Tahimik niyang binuklat ang Black Diary habang si Solen ay nagkukwento ng bawat pait na naranasan niya sa kamay ng mga santiyan. Attorney, hindi ko po ito ginagawa para sa pera. Gusto ko lang pong protektahan ng mga bata. Gusto ko lang pong malaman ni Sir Alonzo ang katotohanan, wika ni Solen sa wikang Taglish. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang lumang damit. Ibinaba ni Attorney Ramos ang kanyang salamin at tumingin ng diretso kay Solen. Solen, ang kwadernong ito ay hindi lamang listahan ng utang sa kasino. Ito ay ebidensya ng sistematikong pagnanakaw sa trust fund ng mga bata sa loob ng 5 taon. Pero may isa pang bagay na napansin ko rito. Huminto ang abogado. Tila tinitimbang ang bigat ng kanyang susunod na sasabihin. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila naging mas mabigat kaysa sa anumang bagyo. May mga pirma rito na hindi kay Isabelita at may mga transaksyong nagpapatunay na ang pagkamatay ni Aurora ay maaaring hindi isang simpleng aksidente lamang. Pagpapatuloy ni Attorney Ramos, ang kanyang boses ay tila isang dagundong ng kulog sa pandinig ni Solen. Nanigas si Solen. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginig sa takot at galit. Kung totoo ang hinala ng abogado, ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa pera o sa muwa. Ito ay tungkol sa isang madilim na krimen na matagal nang ibinaon ng pamilyang Santillan. Anong ibig ninyong sabihin, attorney? Tanong ni Solen. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim muli sa tindi ng revelasyon. Ibig sabihin, Solen, hindi ka lang lalaban para sa iyong dangal. Lalaban tayo para sa hustisya ng isang taong pinatahimik nila para sa kapangyarihan. Handa ka na bang harapin ang totoong demonyo sa likod ng mga alahas na yon? Ang bawat sulok ng mansyong ito ay punong-puno ng ginto at kristal. Ngunit bakit tila mas malamig pa ito kaysa sa isang libingan? Saan nagpunta ang amoy ng bawang, ang tunog ng halakhak, at ang init na nagmumula sa isang pusong tapat? Ito ang mga katanungang bumabagabag kay Alonzo habang nakatayo siya sa gitna ng malawak at madilim na kusina sa ikatlong gabi matapos palayasin si Solen. Hawak niya ang isang baso ng whiskey, ngunit ang bawat lagok ay hindi na nagbibigay ng kapayapaan. Sa halip, ito ay tila laso na nagpapaalala sa kanya ng bawat pagkakamali. Ang dati ay buhay na kusina, na siyang puso ng tahanan, ay tila naging isang monumento ng kawalan. Wala ng Solen, na masigasig na nagluluto, wala ng marahang pag-awit habang naglilinis ng pinggan. Umakyat siya sa ikalawang palapag at dumaan sa silid ni Lian at Paupaw. Bahagyang nakabukas ang pinto at sa loob, nakita niya ang kanyang mga anak na nakaupo lamang sa sahig, nakatingin sa kawalan. Simula nang umalis si Solen, hindi na muling kumain ng maayos ang dalawa. Hindi na rin sila sumasayaw, para silang mga manikang gawa sa porselana na nawala ng mitsa ng buhay. Kahit ang pagdating ni Margot na may dalang mga mamahaling laruan ay hindi nakakuha ng kanilang atensyon. Ang katahimikan ni Lian at Paupaw ay tila isang malakas na sigaw na nanunumbat sa konsensya ni Alonzo. Lian. Paupaw. Ayaw niyo ba ng bagong manika? Mahinang tanong ni Alonzo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi sumagot ang mga bata. Tumingin lamang si Lian sa kanya. Isang tinging puno ng hinanakit at pangungulila na tila nagsasabing, "Ikaw ang nagtaboy sa kaisa-isang taong nagmahal sa amin ng totoo." Bumalik si Alonzo sa kusina, tila may hinahanap na hindi niya maipaliwanag. Binuksan niya ang cabinet sa ilalim ng lababo kung saan madalas niyang makita si Solen na nagtatago ng mga gamit sa paglilinis. Ngunit sa likod ng mga bote ng sabon, may nakita siyang isang lumang kahon ng sapatos. Dahan-dahan niya itong inilabas. Nang buksan niya ang kahon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Alonzo. Sa loob ay naroon ang isang pares ng maliit at lumang sapatos na muwa. Ang pares
na hindi nadala ni Solen. Kasama nito ang mga resibo ng matrikula sa ballet school. Bawat isa ay may pangalan ni Solen bilang nagbayad. At sa ilalim ng lahat ay may isang maliit na papel, isang sulat kamay na halatang isinulat sa gitna ng pagod at puyat. Para sa mga pangarap ni Lian at Pawpaw, kahit anong mangyari, hinding-hindi ko kayo iiwan sa puso ko. Napahawak si Alonzo sa kanyang dibdib. Ang hapdi ay nanunuot, tila 1,000 karayom ang tumatarak sa kanyang puso. Naalala niya ang kulyar na tamborin na nakita niya sa antique shop. Naalala niya ang bawat pagsisikap ni Solen na binaliwala niya dahil sa kanyang sariling kapritsyo at kalasingan. Diyos ko, anong nagawa ko? Bulong niya. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa ibabaw ng maliit na sapatos. Sa sandaling iyon, narinig niya ang tawanan ni Doña Isabelita at Margot mula sa sala. Nagdiriwang sila, nag-uusap tungkol sa mga bagong alahas na bibilhin at ang nalalapit na paglipad ng mga bata patungong Switzerland. Ang kaibahan ng kanilang katuwaan sa pighati sa loob ng kusina ay tila isang malaking insulto sa alaala ni Aurora. Naglakad si Alonzo patungo sa sala, bitbit ang kahon ng sapatos. Ang kanyang mga mata, na dati ay balot ng ulap ng alak, ay naging matalas at malamig na tila bakal. Mom, tawag ni Alonzo sa isang boses na nagpatigil sa tawanan ng 2 babae. Nasaan si Solen? Alonzo darling, bakit mo pa iniisip ang magnanakaw na yon? Sagot ni Isabelita na pilit itinatago ang kaba sa likod ng kanyang pekeng ngiti. Dapat ay naghahanda tayo para sa kinabukasan ng mga bata. Inilapag ni Alonzo ang kahon sa ibabaw ng mesa, sa gitna ng kanilang mga mamahaling tsaa. Ang magnanakaw na sinasabi mo ang nagbayad ng kinabukasan ng mga anak ko gamit ang sarili niyang dugo at alaala. Mom, tinanong ko ang attorney ng trust fund, may mga nawawalang pondo. At hindi si Solen ang kumuha noon. Nanigas si Isabelita. Ang kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang madilim na takot. Lumingon si Alonzo kay Margot na ngayon ay tila isang basang sisiw na hindi makatingin ng diretsyo. Aalis ako. Hahanapin ko si Solen, deklara ni Alonzo. At kapag nalaman kong nagsinungaling kayo sa akin, sisiguraduhin kong walang matitira sa mga alahas na ipinagpalit nyo sa dangal ng pamilyang ito. Paalis na sana si Alonzo nang biglang tumunog ang intercom sa gate. Ang boses ng gwardiya ay nanginginig. Sir Alonzo, may mga pulis po sa labas. May dala po silang warrant. Para kay Doña Isabelita Santillan, tumigil ang tibok ng puso ng lahat. Ang gabi na dapat ay puno ng tagumpay. Para sa mga masasama ay biglang naging simula ng kanilang pagbagsak. At sa labas ng gate, sa ilalim ng liwanag ng mga sasakyan ng pulis, ay nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng simpleng damit. Ngunit ang kanyang tindig ay mas matayog pa sa anumang tore ng mansyon. Si Solen. Walang utang na loob. Pinakain kita, binihisan, at itinuring na pamilya, tapos ito ang isusukli mo sa akin? Isang paninira sa harap ng mga pulis? Ang boses ni Doña Isabelita ay pumalahaw sa buong enggrandeng sala ng mansyon, tila isang sugatang hayop na pilit lumalaban kahit nakasandal na sa pader. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pinalalamutian ng mga mamahaling diamante, ay nanginginig na ngayon habang nakaharap sa mga alagad ng batas. Sa tapat niya, ilang hakbang lang ang layo, nakatayo si Solen. Hindi na ito ang katulong na nakayuko at laging humihingi ng tawad. Ang kanyang tindig ay matuwid, ang kanyang mga mata ay tuyo na sa mga luha, at ang kanyang mukha ay nagliliyab sa isang uri ng katapangan na tanging ang mga taong nawalan na ng lahat ang makakapagpakita. Sa gilid, nakatayo si Alonzo, tila isang estatwa na hindi makapaniwala sa nakikita. Ang kahon ng sapatos na muwa ay mahigpit pa ring hawak ng kanyang nanginginig na mga daliri. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang malabong ingay na lamang sa kanyang pandinig, dahil ang kanyang buong atensyon ay nakatuon kay Solen, ang babaeng itinaboy niya sa ulan
na ngayon ay bumalik na may dalang bagyo ng katarungan. Hindi po ito paninira, Doña Isabelita. Ito po ay ang katotohanang matagal ninyong ibinaon sa ilalim ng inyong mga alahas. Kalmado, ngunit mariing sagot ni Solen. Ang kanyang boses ay hindi nangangatog. Narito po si Attorney Ramos para patunayan ang bawat sentimong kinuha ninyo sa mga bata. Inilabas ni Attorney Ramos ang Black Diary at ang mga dokumento ng bangko. Doña Isabelita, mayroon kaming ebidensya ng falsification of documents at qualified theft. Ang trust fund ni Lian at Pau Pau ay nabawasan ng mahigit 10 milyong piso sa loob ng 5 taon. At ang lahat ng transaksyon ay tumuturo sa inyong personal na account sa Okada. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang malakas na hampas ng maso sa katinuan ni Isabelita. Napalingon siya kay Alonzo, naghahanap ng huling kakampi. Alonzo, anak, maniniwala ka ba sa kanila? Sa katulong na ito, gawa-gawa lang nila ang kwadernong yan. Pakana ito ni Solen para makuha ang loob mo at ang yaman natin. Humakbang si Alonzo papalapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Mom, nakita ko ang mga resibo ng MUA. Nakita ko ang mga sulat ni Solen para sa mga bata. Sa loob ng 5 taon, habang naglalasing ako, siya ang gumagawa ng tungkulin ko. At sa loob din ng 5 taon, habang nagtitiwala ako sa iyo, ikaw ang nagnanakaw sa mga anak ko. Alonzo, sigaw ni Isabelita. Ang kanyang boses ay naging isang matinis na tili. Ako ang ina mo. Paano mo nagagawang saktan ako ng ganito dahil sa isang hamak na babaeng yan? Dahil ang ina ay nagbibigay ng buhay, hindi kumukuha ng kinabukasan ng sarili niyang mga apo, sagot ni Alonzo. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Isang golden moment ang naganap nang dahan-dahang lumapit si Alonzo kay Solen at iniabot ang maliit na sapatos na MUA. Isang tahimik na paghingi ng tawad ang dumaan sa kanilang mga mata. Isang sandaling tila huminto ang mundo at tanging ang kanilang mga pusong sugatan ang nag-uusap. Ngunit ang tensyon ay lalong tumindi nang lumabas si Margot mula sa itaas. Bit-bit ang kanyang mga maleta. Alonzo, I have nothing to do with this. Wala akong alam sa mga ginagawa ni Doña Isabelita. Depensa niya, pilit na kumakalas sa lumulubog na barko. Wala kang alam, Margot? Tanong ni Solen. Ang kanyang paningin ay lumingon sa babaeng naging anino ng kanyang paghihirap. Sino ang kumuha ng komisyon sa bawat transaksyong ginagawa ni Doña Isabelita? Sino ang nananakit sa mga bata kapag walang nakatingin? Narito rin ang mga record ng mga tawag ninyo. Handa ka na rin bang harapin ang korte? Namutla si Margot. Ang kanyang mapang-uyam na ngiti ay tuluyan ng nabura. Sa isang iglap, ang 2 makapangyarihang babae sa mansyon ay tila naging mga munting langgam na malapit ng tapakan ng katarungan. Dalin na ninyo sila, utos ng opisyal ng pulisya. Ang tunog ng paglak ng posas sa mga kamay ni Isabelita ay umalingaw-ngaw sa sala. Tila isang huling nota ng isang malungkot na kanta. Maraming taon ang lumipas na ang boses ni Solen ay pinatahimik. Ngunit sa gabing ito, ang bawat salita niya ay naging katarungan. Habang inilalabas si Isabelita, lumingon siya kay Solen sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng puot. Hindi pa ito tapos, Solen! Babalik ako! Nang tuluyan ng makaalis ang mga pulis, naiwan ang katahimikan sa mansyon. Tumingin si Alonzo kay Solen. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding kahihiyan at pagsisisi. Solen, patawarin mo ako. Wala akong mukhang maihaharap sa iyo. Sir Alonzo, simula ni Solen. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagod, ngunit may kapayapaan. Hindi po ito tungkol sa akin. Tungkol po ito sa katotohanan. At may isa pa kayong kailangang malaman. Ang Black Diary. May mga pahina doon tungkol sa huling gamot na ibinigay kay Ma'am Aurora bago siya pumanaw. Nanigas si Alonzo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng bagong revelasyong ito. Ang kamatayan ng kanyang asawa na akala niya ay dahil sa sakit
ay tila may mas malalim at mas madilim na sikreto. Anong ibig mong sabihin, Solen? Tanong ni Alonzo. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot sa maaaring maging sagot. Ang mga pirma sa reseta. Hindi po iyon kay Doc Arrieta. At ang petsa ng pagbili ng gamot ay noong gabing nawala siya. Sagot ni Solen habang dahan-dahang inilalabas ang huling pahina ng ebidensya. Ang kamay na dapat ay nagpapatulog sa isang sanggol sa duyan, paano ito naging kamay na dahan-dahang pumatay sa kaisa-isang babaeng minahal ko? Nanay, anong klaseng halimaw ang nagtatago sa likod ng iyong mga alahas? Ang boses ni Alonzo ay tila isang basag na hiling na lumabas sa kanyang namamanhid na mga labi habang nakatitig siya sa mga huling pahina ng Black Diary sa loob ng kanyang study room. Ang bawat letra sa kwaderno ay tila naging mga uod na kumakain sa kanyang katinuan. Sa labas, ang sirena ng pulis ay unti-unti nang naglalaho, ngunit ang ingay ng katotohanan sa loob ng silid ay mas nakabibingi kaysa sa anumang tunog sa mundo. Nakatayo si Solen sa tapat ng bintana. Pinapanood ang anino ng mga puno na sumasayaw sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pighati para kay Alonzo. Isang contextual needle ang sumusundot sa kanyang alaala. Naisip niya, noong mga panahong may sakit si Aurora, si Solen, ang tagapagluto ng sabaw, ngunit laging si Doña Isabelita ang mapilit na mag-abot ng bitamina sa may sakit. Akala ni Solen noon ay labis lamang ang pag-aalaga ng biyenan, ngunit ang bawat kutsara pala ng gamot ay isang dahan-dahang paghatol sa kamatayan. Sir Alonzo, mahinang tawag ni Solen, ang kanyang tinig ay tila haplos ng sutla sa gitna ng magaspang na realidad. Sabi po sa talaan, ang gamot na ibinibigay ni Doña Isabelita ay hindi para sa puso ni Ma'am Aurora. Ito ay mga sedative na unting nagpapahina sa kanyang baga hanggang sa hindi na siya makahinga. Isang internal crumbling ang nagaganap sa loob ni Alonzo. Ang kanyang mga balikat ay nanginig at ang basong hawak niya ay dahan-dahang nahulog sa makapal na alpombra ng walang ingay. Tila ba ang buong mundo ay nakikiramay sa kanyang pagkakadurog. Ang bawat alaala niya ng kanyang ina na nag-aalaga kay Aurora ay naging isang madilim na biro. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang anit sa tindi ng sakit ng katotohanan. Lumapit si Attorney Ramos, dala ang isang lumang dokumento mula sa butika na matatagpuan sa kanto ng kanilang subdivision. Alonzo, nakuha namin ang kopya ng reseta. Ang pirma rito ay ginaya lamang ang sulat ni Doc Arrieta. At ang taong bumili ng mga gamot na ito sa loob ng 3 buwan bago pumanaw si Aurora ay walang iba kundi ang driver ni Doña Isabelita na si Mang Berting. Nasaan si Berting? Tanong ni Alonzo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na hinaluan ng desperasyon. Patay na siya, sir. Sagot ni Solen sa isang malungkot na boses. Namamatay siya sa isang accidental hit and run, 1 linggo matapos ang libing ni Ma'am Aurora. Ngunit bago siya mawala, may iniwan siyang sulat kay Mang Kanor. Doon po nagsimulang mabuo ang lahat ng ebidensya. Isang golden moment ang sumilay nang dahan-dahang lumapit si Solen kay Alonzo. Hindi siya nag-atubiling hawakan ang nanginginig na kamay ng lalaki. Ang init ng palad ni Solen ay tila isang angkla na humahawak kay Alonzo upang hindi ito tuluyang malunod sa dagat ng pighati. Sa sandaling iyon, hindi sila amo at katulong. Sila ay 2 kaluluwang naghahanap ng katarungan sa gitna ng isang mapanirang kasinungalingan. Lalaban tayo, Alonzo, bulong ni Solen, gamit ang pangalan ng lalaki sa unang pagkakataon. Hindi natin hahayaang manatiling nakabaon ang boses ni Aurora para sa mga bata, para sa katarungan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang telepono ni Attorney Ramos. Ang mukha ng abogado ay nabalot ng kaba habang nakikinig sa kabilang linya.
Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habambuhay na paghihintay para kay Solen at Alonzo. Ano yon, attorney? Tanong ni Alonzo. Ibinaba ni Attorney Ramos ang telepono at tumingin sa dalawa. Tumakas si Margo. Nagawa niyang makawala sa mga pulis habang papunta sa presinto. At ang mas masama, may mga saksi na nakakita sa kanya na pabalik dito sa mansyon at may dala siyang baril. Ang katahimikan sa loob ng study room ay tila naging isang bitag. Ang bawat tibok ng puso ni Solen ay naging mabilis na tambol ng panganib. Nasaan sina Lian at Paupaw at hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong wala nang natitirang mawawala kundi ang kanyang kalayaan. Walang aalis. Kung mawawala ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong wala ring maiiwan sa inyo. Kung mabubulok ako sa kulungan, isasama ko ang kaisa-isang bagay na mahalaga sa inyo. Ang boses ni Margo ay tila isang matinis na hagupit na bumasag sa katahimikan ng malawak na sala. Nakatayo siya sa paanan ng hagdanan, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mamahaling gown ay punit-punit na at puno ng dumi. Isang malayo at nakakatakot na anyo mula sa dating mapagpanggap na anghel ng pamilya. Sa kanyang nanginginig na kamay ay hawak niya ang isang maitim na bakal, isang baril na nakatutok ng diretso sa kinaroroonan ni Lian at Paupaw na noon ay nakakapit ng mahigpit sa laylayan ng damit ni Solen. Agad na humarang si Solen sa harap ng mga bata. Ang kanyang katawan ay nagsilbing kalasag laban sa panganib. Ramdam ni Solen ang panginginig ng maliliit na kamay ni Lian sa kanyang likuran. Ang bawat hikbi ng mga bata ay tila mga saksak sa kanyang puso. Ang amoy ng pulbura at ang tensyon sa hangin ay tila sumasakal sa bawat hininga sa loob ng silid. Margo, ibaba mo ang baril na yan. Tapos na ang lahat. Hindi mo na mababago ang katotohanan sa pamamagitan ng karahasan, ang mariin, ngunit mahinahong utos ni Alonzo. Humakbang siya ng dahan-dahan, pilit na kinukuha ang atensyon ng babaeng tila nawalan na ng katinuan. Katotohanan? Aling katotohanan, Alonzo? Ang katotohanang ginamit lang ako ng nanay mo, na ako ang tagalinis ng lahat ng dumi niya para lang magustuhan mo ako? Tumawa si Margo, isang tawang puno ng pait at pagkabalisa. Minahal kita. Ibinigay ko ang lahat para maging karapat-dapat sa bahay na ito, pero ang mas pinili mo ay ang isang hamak na katulong. Ang basurang ito. Isang internal crumbling ang makikita sa mukha ni Margo habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa selos. Sa kabilang banda, si Solen ay nanatiling matatag. Isang golden moment ang naganap ng hawakan ni Solen ang mga kamay ni Lian at Paupaw sa kanyang likuran. Dahan-dahang ipinaparamdam sa kanila ang kanyang init. Sa gitna ng panganib, ang boses ni Solen ay nanatiling malumanay. Margo, hindi ako ang kalaban mo. Ang sarili mong kasakiman at ang panlilinlang ni Doña Isabelita ang nagdala sa iyo rito. Wika ni Solen. Tingnan mo ang mga bata. Sila ay walang malay. Huwag mong hayaang ang huling alaala nila sa iyo ay ang pagiging isang halimaw. Huwag mo akong pangaralan. Tili ni Margo at sa isang mabilis na kilos ay itinuon niya ang baril kay Solen. Ikaw ang sumira sa lahat. Kung wala ka, sana ay maayos pa ang lahat. Isang matalim na tunog ng pagklik ng bakal ang umalingaw-ngaw sa sala. Nanigas ang lahat. Sa sandaling iyon, hindi nag-atubili si Alonzo. Tumakbo siya at pumuwesto sa harap ni Solen at ng mga bata. Ang kanyang likod ay tila isang dambuhalang pader na handang tumanggap ng anumang bala. Ang bawat tibok ng puso ni Alonzo ay tila isang pagsusumamo para sa kaligtasan ng mga taong mahal niya. Sige, Margo, ako ang barilin mo. Huwag sila, hamon ni Alonzo. Ang kanyang boses ay puno ng katarungan at sakripisyo. Dahil kung papatayin mo si Solen, pinapatay mo rin ang huling pag-asa ng mga anak ko at hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon muli. Nanginginig ang buong katawan ni Margo.
Ang kanyang daliri sa gatilyo ay tila may sariling buhay. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habambuhay na paghihintay para kay Solen na sa kabila ng takot ay naramdaman ang matinding pagmamahal ni Alonzo. Isang pagmamahal na sa wakas ay nahanap na ang tamang direksyon. Mula sa labas, ang mga sirena ng pulis ay muling narinig. Papalapit ng papalapit, tila isang hukbo ng katarungan na dumarating para sa huling paghatol. Ang liwanag ng mga asul at pulang ilaw ay tumatagos sa mga bintana, gumagawa ng mga aninong tila nagpapahiwatig ng katapusan. Huli na ang lahat, Margot. Bulong ni Solen. Ang kanyang boses ay puno ng awa para sa babaeng biktima rin ng sarili nitong mga ambisyon. Isang marahas na hakbang ang ginawa ni Margot patalikod. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng matatakbuhan. Ngunit sa kanyang pagkataranta, ang kanyang paa ay sumabit sa makapal na alpombra. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng bakal sa sahig. Ang narinig, hindi ang tunog ng putok, kundi ang tunog ng pagsuko. Agad na dinaluhong ng mga pulis ang sala. Habang pinupusasan si Margot, ang tanging maririnig ay ang kanyang humihikbing iyak. Isang iyak ng pagkatalo at pagsisisi. Nang tuluyan ng mailabas si Margot, dahan-dahang humarap si Alonzo kay Solen. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit ang mahigpit na yakap ni Alonzo kay Solen kasama ang dalawang bata ay sapat na upang sabihin ang lahat ng hindi masabi ng dila. Sa gitna ng guhong mansyon, isang bagong pundasyon ng tiwala ang dahan-dahang nabubuo. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, isang huling misteryo ang nananatiling nakabitin. Si Attorney Ramos ay may hawak na isang piraso ng papel na nakuha mula sa bag ni Margot bago ito madala ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay balot ng pagtataka. Alonzo, Solen. May isa pang tao sa likod ng lahat ng ito, simula ng abogado. At ang taong iyon ay hindi si Isabelita o si Margot. Ito ay isang taong matagal na nating inaakalang patay na. Ang katotohanan ay hindi nananatiling nakabaon sa ilalim ng lupa. Tulad ng isang binhi, ito ay puputok sa gitna ng kadiliman upang hanapin ang liwanag, gaano man ito katagal na itinago ng mga kamay ng kasamaan. Ang mga salitang ito ni Attorney Ramos ay tila isang hula na nagpabago sa ihip ng hangin sa loob ng opisina. Habang si Alonzo ay nakatitig sa papel na nakuha mula sa bag ni Margot, ang pinto ng opisina ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng mga hakbang sa sahig ay mabigat at may kasamang pag-aalinlangan. Mula sa anino ng pasilyo, lumabas ang isang lalaking may katandaan na balot ng isang lumang jacket at may mga mata na tila nakakita na ng lahat ng uri ng pait sa mundo. Mang Berting, ang bulong ni Alonzo ay punong-puno ng kilabot at gulat. Ang driver na akala nila ay namatay sa isang aksidente, 5 taon na ang nakalilipas, ay nakatayo sa kanilang harap, buhay at humihinga, isang internal crumbling ang makikita sa mukha ni Alonzo. Ang bawat paniniwala niya sa kanyang nakaraan ay tila isang malaking kasinungalingan na unti-unti nang naglalaho. Patawarin niyo po ako, Sir Alonzo. Simula ni Mang Berting, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagsisisi. Natakot po ako. Alam ko ang lahat ng ginawa ni Doña Isabelita kay Maam Aurora. Ako ang inutusan niyang bumili ng mga gamot na yon. At nang malaman niyang balak kong magsumbong sa inyo, sinubukan niya akong ipapatay. Nagpanggap lamang po akong namatay para iligtas ang aking buhay. Ang bawat salita ni Mang Berting ay tila isang matalim na kutsilyo na humahati sa huling hibla ng pagmamahal ni Alonzo sa kanyang ina. Isang golden moment ang naganap nang lumapit si Solen kay Alonzo. Dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng lalaki upang bigyan ito ng lakas na harapin ang huling bahagi ng kanilang laban. Ngayon, Alonzo, handa ka na bang harapin ang iyong ina sa huling pagkakataon? Tanong ni Attorney Ramos.
Ang sumunod na tagpo ay naganap sa loob ng isang silid sa presinto, kung saan nakaupo si Doña Isabelita sa likod ng rehas. Ang kanyang mga alahas ay kinuha na, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mukha ay nawalan na ng kintab ng kapangyarihan. Nang pumasok si Alonso kasama si Solen at Mang Berting, ang mukha ni Isabelita ay dahan-dahang nabalot ng isang matinding takot, isang takot na hindi na kayang itago ng anumang pagbabalat kayo. Berting, imposible. Ang mahinang bulong ni Isabelita, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Mom, bakit? Tanong ni Alonzo. Ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng poot. Bakit kailangang mamatay ni Aurora? Bakit kailangang magnakaw sa sarili mong mga apo? Hindi ba sapat ang pagmamahal na ibinigay ko sa iyo? Isang gaslighting na pagtatangka ang muling ginawa ni Isabelita. Ginawa ko yon para sa iyo, Alonso, para hindi ka maging mahina. Ang babaeng yon ay pabigat sa pamilyang ito, at ang perang yon, para sa atin iyon. Hindi mo maintindihan dahil masyado kang mabait. Hindi, ma'am. Hindi mo yun ginawa para sa akin. Ginawa mo yun para sa sarili mong kasakiman. Sagot ni Alonzo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. At sa gabing ito, ang bawat sentimong kinuha mo, ang bawat luhang pumatak mula kay Solen at sa mga anak ko ay sisingilin na ng katarungan. Wala ka ng anak. Mula sa sandaling ito, lumingon si Alonzo kay Solen at sa harap ng kanyang ina, hinawakan niya ang kamay ng dalaga ng buong pagmamalaki. At ang babaeng tinawag mong basura, siya ang tunay na reyna ng tahanan ko. Siya ang nagligtas sa amin habang winawasak mo kami. Isang huling tili ng puot ang lumabas sa bibig ni Isabelita habang dahan-dahang tumatalikod si Alonzo. Ang tunog ng bakal na pintuan na isinasara ay tila isang huling nota ng karma. Si Margot naman ay hinatulan din ng pakikipagsabwatan at pagtatangkang pagpatay, habang ang lahat ng ari-arian ni Isabelita ay dahan-dahang ibinalik sa trust fund ni Nalian at Paupaw. Nang makalabas sila sa presinto, ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsimula nang sumilay sa langit ng Maynila. Ang hangin ay sariwa, tila nilinis ng bagyo kagabi. Tumingin si Alonzo kay Solen, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong uri ng ningning. Hindi kislap ng ginto, kundi kislap ng pag-asa. Solen, tawag ni Alonzo. Ang boses ay puno ng panginginig. Maaari mo bang ituro muli sa akin kung paano sumayaw? Hindi sa gitna ng unos, kundi sa ilalim ng liwanag ng bagong simula. Ngumiti si Solen, isang ngiting kasing ningning ng araw. Hindi lang ako ang magtuturo sa inyo, Sir Alonzo. Naroon ang mga bata. Sila ang magtuturo sa atin kung paano magmahal ng walang takot. Ang bawat hakbang nila patungo sa sasakyan ay tila isang panibagong muwa ng buhay. Ang utang na loob ay wala na. Ang tanging natitira ay ang malayang pagpili na manatili sa piling ng isa't isa. Ngunit bago sila tuluyang umalis, isang maliit na bata ang tumakbo mula sa sasakyan, si Paupaw. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, isang salita ang malinaw na lumabas sa kanyang mga labi. Papa, Solen, uwi na tayo. Ang katahimikan ay nabasag ng mga hikbi ng kagalakan. Ang katarungan ay nakamit na. Ngunit ang tunay na premyo ay ang boses na muling nahanap sa gitna ng pagmamahal. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang ang mga pader ng mansyong Santillan ay yumanig sa mga pagsabog ng katotohanan. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng papalubog na araw, ang dating malamig at tahimik na hardin ay punong-puno na ngayon ng mga kulay ng mga bagong tanim na bulaklak ni Mang Kanor. Ngunit ang mas mahalagang pagbabago ay hindi makikita sa mga halaman, kundi sa himig ng mga tawanan na nagmumula sa loob ng bahay. Isang bahay na hindi na itinuturing na kulungan, kundi isang tunay na tahanan sa loob ng isang malawak at engrandeng teatro sa Maynila. Ang mga ilaw ay dahan-dahang namatay upang bigyang daan ng isang espesyal na pagtatanghal.
Nakaupo si Alonzo sa unang hanay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang pinapanood ang kanyang mga anak sa ibabaw ng entablado. Wala na ang alak, wala na ang lungkot na dati, ay tila isang aninong nakabuntot sa kanya. Sa tabi niya ay nakaupo si Solen. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng katulong. Suot niya ang isang simpleng asul na gown na tila sumasalamin sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa. At sa kanyang leeg, muling naglalabing-labing ang kulyar na tamburin, ang alahas na tinubos ni Alonzo mula sa antique shop bilang simbolo ng kanyang walang hanggang pagsisisi at pasasalamat. Nagsimulang tumugtog ang isang malambing na kanta. Sa gitna ng entablado, sina Lian at Pau-Pau ay sumasayaw ng may buong laya. Ang bawat indayog ng kanilang mga kamay at ang bawat hakbang ng kanilang mga paa ay tila isang pasasalamat sa bawat sakripisyong ginawa ni Solen. Si Pau-Pau, na dati ay hindi makapagsalita, ay malakas na sumisigaw ng kagalakan sa bawat pag-ikot. Ang muwa na dati ay lihim na ginagawa sa madilim na kusina ay naging isang sining na nagbibigay inspirasyon sa marami sa pamamagitan ng Aurora's Light Foundation, isang organisasyong itinayo ni na Alonzo at Solen upang tulungan ang mga batang mahihirap na nagnanais matuto ng sining. Matapos ang pagtatanghal, sa gitna ng mga palakpakan na punong-puno ng paghanga, lumapit ang dalawang bata kay Solen at inabutan siya ng isang pulang rosas. Para sa aming pangalawang ina, bulong ni Lian. Ang luha ng kaligayahan ay pumatak sa pisngi ni Solen. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, ang sampal, at ang mga gabing siya ay naglakad sa ulan nang walang sapatos ay tila naging maliliit na bahagi na lamang ng isang malaking kwento ng tagumpay. Napatawad na ba ni Solen si Doña Isabelita? Sa bawat pagbisita niya sa kulungan, nakikita niya ang isang matandang babaeng unti-unti nang kinakain ng sariling pagsisisi. Pinatawad na ni Solen ang matanda, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw niyang dalhin ang bigat ng puot sa bagong buhay na binuo niya. Ang kapayapaan sa kanyang puso ay ang pinakamalaking patunay na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa masama, kundi tungkol din sa pagpapalaya sa sarili mula sa nakaraan. Natagpuan na ba nila ang binyen? Oo. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng bawat isa sa tabi sa gitna ng anumang pagsubok. Si Alonzo at Solen ay nakatayo na ngayon bilang magkapantay na kasama sa buhay. Naglalakad patungo sa hinaharap na puno ng liwanag. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw. Ang tunay na utang na loob ay hindi nasusukat sa material na bagay na ibinigay, kundi sa katapatan ng puso na handang magsakripisyo ng walang hinihintay na kapalit. Ang kayamanan ay hindi ang kintab ng ginto sa leeg, kundi ang kislap ng pag-asa sa mata ng isang taong minahal mo ng buong katapatan. Habang naglalakad ang pamilya Santillan palabas ng teatro, ang buwan ay muling sumilay. Tila isang tahimik na saksi sa isang pag-ibig na nagsimula sa kusina at nagtapos sa katarungan. Ang liwanag ay hindi na muling mamamatay dahil ito ay nagmumula na sa loob ng kanilang mga puso. Sa bawat hakbang nina Solen at Alonzo, patunay ito na sa kabila ng pinakamahabang gabi, lagit-laging may sisikat na araw para sa mga pusong marunong maghintay at magmahal. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong lahat na matiyagang sumama sa bawat indayog at kumpas ng kwentong ito mula sa unang kabanata hanggang sa huling sayaw ng katarungan. Hindi naging madali ang paghabi sa mga salitang ito. May mga sandali, lalo na nang isinusulat ko ang bahaging pinalaya si Solen sa gitna ng unos ng walang sapatos, na parang nadudurog din ang aking puso sa bawat letra. Nararamdaman ko ang hapdi ng kanyang mga sugat at ang lamig na nanunuot sa kanyang buto, dahil ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan ng mga taong nakapaligid sa atin. Mga tahimik na bayani sa kusina na ang tanging yaman ay ang kanilang katapatan.
Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pag-ibig at pagpapatawad ay parang isang maliit na kandila sa gitna ng malakas na hangin. Mahirap itong panatilihing nagliliyab. Ngunit kapag nagtagumpay ka, ito ang magsisilbing gabay mo patungo sa tunay na kapayapaan. Ang bawat sakripisyo ay may katapusan at ang bawat katarungan ay may tamang panahon. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong iwanan kayo ng isang tanong na maaari ninyong pagnilayan habang nagpapahinga. Ikaw ba, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Solen, kaya mo rin bang buksan ang iyong puso upang patawarin ang taong kumuha ng iyong dangal at 5 taon ng iyong buhay? O sapat na bang makita silang nagbabayad sa likod ng mga rehas upang masabing ikaw ay tunay ng malaya? Sana ay naging makabuluhan ang inyong pakikinig. Kung naging bahagi man kami ng inyong araw habang kayo ay abala, sana ay iwanan ninyo ang inyong mga saloobin sa ating comment section. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong puso na mapukaw at mabigyan ng inspirasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, pamilya at buhay. Maraming salamat at pagpalain kayo ng may kapal.